Hello guys, what's up once again? Kakanda bulol-bulol. So ito na nga guys, so ako ngayon ay makikisaw-saw sa nagiging issue kay David. Pero tapos na, di ba? So na-clear na kasi nag-sorry na si David. Pero ako gusto ko magbigay ng opinion ko. Kasi kung ako ang magbibigay ng opinion ko, yun ay nonsense. Para bigyan nyo ng negative na kahulugan. Kasi nga, ako broad-minded ako, no? Yung parang, siguro ako, parang nakasabay na sa mundo ngayon, yung level ng utak ko. Hindi na doon sa mga sinaunang panahon. Kasi kung tutuusin, ang pinagtatakahan ko lang, doon sa mga bashers, kung bakit sila yung apektado, na samantalang doon sa loob ng kalinga, walang naapektuhan. Kayo yung gumagawa ng masyadong napakalalim na kahulugan sa ganung klaseng sa akin sa opinion ko. Alam niyo yung normal lang yan kasi sa mag-friendship, 'di ba? Group of friends. May mga jokes talaga na minsan na out of control ka talaga na makapagbitaw ng salita, no? Dahil syempre pag mga friends nyo na yung isa't isa, tansyado nyo na ang mga ugali. 'Di ba? Kasi kung hindi mo kilala yung diyan sa grupo mo, maalangan ka magbigkas ng sasabihin mo. Kasi iisipin mo baka ma-offend, magalit. Pero kung kayo nasa circle of friends, it means kilala nyo yung bawat isa at tansyado nyo yung mga ugali ng bawat isa. So ako para sa akin nga, kaya nga sabi ko sa iyo, sa akin yung mga ganyan nonsense, no? Nabibigyan ko ng negative na mga kahulugan. Kasi bakit? Doon sa grupo na yun, galit na kayo, ang dami nyo na yung ginawang pambabash, masakit na pananalita kay David, na samantalang doon sa kalingap, walang naapektuhan kahit isa. Pinoprotektahan si Beyonce. Ang tanong, tinanong nyo ba si Beyonce kung anong naramdaman niya noong narinig yun, nung sinabi yun ni David? So dapat, doon nyo muna inalam. Kasi yun ang nakakaalam ng pagkatao niya. Kung yun nga hindi apektado, tapos kayo apektado. Diba? Kaya doon ako nagtataka, bakit hindi nyo i-message si Beyonce personally? Beyonce, sa ganong style ni David, okay ka lang ba? 'Di ba? Inalam nyo kung talagang nag-alma si Beyonce na na-offend ako, napakabastos ni David. Doon kayo magprotesta. Kasi alam nyo guys kung bakit ako na-offend, kung bakit ako nasasaktan. Kasi masyado yung dinurog si David sa mga comments. Kung nababasa nyo yung mga binibitawan yung salita, kung paano nyo pintasan si David, hindi nyo malang naisip na magulang din kayo, may pamilya din kayo, may mga kapatid din kayo. Si David may magulang yan, may mga kapatid yan. Paano kung nababasa ng pamilya niya, kung paano nyo pintasan si David? Ni hindi nyo malang kinontrol yung bibig nyo. Galit kayo kay David sa sinasabi. Tanungin ko nga kayo, yung bibig nyo kumusta? Nga nambabash. Kumusta yung bibig nyo? Binantayan nyo ba? Mas masahol pa nga kayo kung paano kayo magbitaw ng salita. Ako nanay. Halimbawa ikaw may anak ka, hindi ka gandahan, hindi ka gwapuhan. Kung paano nyo pinintasan si David at ganun pintasan ang anak nyo, ano mararamdaman nyo? Tatalon kayo sa tuwa? Yun ang hindi nyo naisip. Na basta na lang kayo magbibitaw ng kung ano-anong sasabihing panghuhusga, pamimintas. Hindi nyo man lang iniisip na baka dyan sa pamilya nyo, sa loob ng pamilya nyo, mga anak nyo, mga kapatid nyo, hindi naman kagwapuhan, hindi kataasan. Kung kayo, pamilya nyo, makabasa kayo ng ganong pipintasan ng anak nyo, kapatid nyo, ano mararamdaman nyo? Masakit. Binabantayan nyo yung bibig ni David, yung bibig nyo hindi nyo binabantayan. Bato lang kayo ng bato, ni hindi nyo iniisip
na ang mga pinagagawa nyo puro kaipokritahan. Kaipokritahan yun. Kasi bakit? Gusto nyo kontrolin si David sa sinasabi niya labang kay Beyonce. Yung bibig nyo, never nyong kinontrol. Anong pinagkaiba nyo? Mas masahol pa kayo. Na samantalang masyado nyo pinapakialaman yung sa loob ng kalingap na sila ang nakakaalam ng totoong friendship nila. Sila yung nakakaalam ng totoong mga pag-uugali nila. Anong alam nyo? Nakabase lang tayo sa pinapanood natin. Oo, pinoprotektahan natin yung mga minamahal natin dyan. Pero wag aabot doon sa punto na dudurugin nyo yung isang tao. Diba? Bakit hindi nyo tanungin si Beyonce kung apektado siya? Na samantalang sinabi ni David, close sila ni Beyonce. Alam nyo, wag tayo masyado mga ipokrita. Bakit? Kayo may mga anak, may mga kapatid, may mga group of friends din sila. Alam nyo ba ang mga binibitawan din nilang salita sa labas? Kontrolado nyo ba? Baka hindi. Wag lang yung kung ano yung napupuna nyo, yun lang ang ibig sabihin, binabantayan nyo. Kasi isipin nyo, may pamilya din kayo, may mga anak kayo. Ako hindi ko kinakampihan si David ha. Lumulugar lang ako doon sa katotohanan. Yung hindi kayo pokritahan. Kasi ako may anak ako, nanay na ako. Ang anak ko nga magsumbong lang sa akin na sinabihan siya ni ganito. Masakit sa akin yung bilang nanay. Kasi kahit alam natin na siyempre tayo, although sinasabi natin ang mga anak natin magaganda, gwapo, may mata naman tayo eh. Siyempre nagiging maganda, gwapo yan kasi nanay tayo. Ganun natin tignan yung mga anak natin. Pero alam natin ang katotohanan kung anong totoong itsura. Pero ayaw natin mapintasan ng ibang tao, mapagsabihan. Kasi nanay tayo masakit. Ang tanong ko sa inyo, yung mga binitawan nyo kay David, linugar nyo ba? Nilugar nyo ba yung mga sarili nyo? Kung saan nyo dapat ilugar? Or baka naman kayong mga nagsasalita, wala kayong mga anak, wala kayong pamilya. Kasi hindi nyo na inisip. Si David, may magulang din yan, may mga kapatid yan. Kung ang nanay niya nagbabasa, naisip nyo ba kung paano nyo nilait si David? Kung paano nyo pinagsabihang pandak, pangit? Wow! Parang ang gwagwapo nyo naman yata at ang gaganda nyo. Wala yata kayong kapintasan. At masyado nyo pang pinakialaman pati yung profession niya. Sa ganun lang bagay, ganun yung nadurugin yung isang tao. Wow! Masyadong ipokrita. Okay, mahal natin yung mga angels. Lahat tayo, ako binabantayan ko yung Danjoy, si Joy, doon sa mga bashers sa labas. Pero yung sa loob ng kalingap, irespeto natin yun kasi sila yung nakakakilala. Kung may nakakilala man, sila yun. Kasi sila yung nagugrupo. At huwag nyo naman masyado durugin si David na pati yung profession niya, pinakialaman nyo. Na parang feeling nyo naman ang tatalino nyo talaga. Feeling nyo naman talaga ang tataas ang pinag-aralan nyo na hindi nyo na kaya magbitaw ng salita. Ano yung mga binibitawan yung salita? May ina-apply nyo ba doon ng mga profession nyo? Yung sabihan nyo si David na pandak, pangit. Wow! Sana all matangkad. Sana all gwapo at maganda. Bes, ang gaganda nyo naman. O baka naman mama, yung mga anak nyo, hindi nyo nababantayan, mas malala pa kung mag-joke sa labas. Kontrolado nyo ba mga bibig ng mga anak nyo? Nababantayan nyo ba sila doon sa labas? Baka hindi. Or masyado lang tayo nagiging OA. Ipokrito. Feeling perfect. Diba? Ako hindi ko sinasabi na kahit na si David may pinag-aralan na hindi na siya nagkakamali. Pero kung akong tatanungin niya sa opinion ko, kahit doon pa man sa umpisa, kasi pangalawa na to na naging issue sa kanya eh.
Nonsense. Ganun lang kayo kababaw mag-isip. Basta lang makapang-bash, may masabi lang. Ano naman masama dun sa sinabi ni David na pakis nga. Friends, it's normal. Kung ang iba nga wala pang relasyon, naghahalik na Ba't wala kayo doon nasabi? Wow. Ang perfect. Yun? May issue yun? Grabe, no? Alam nyo, ako, kung itatama si David, wala naman masama dun Kasi nga minsan, na-out of control tayo minsan sa sobrang excitement or sa sobrang yung parang hindi na minsan natin napapag-isipan. It's normal sa tao yun na minsan hindi na natin napapag-isipan yung ibibigkasin natin, sabihin yung ilalabas ng bibig natin. Napaka-normal niyan. Nangyayari talaga yan, no? Pero ang ibig kong sabihin, kinukorek niyo si David. Ang tanong, yung mga binitawan yung salita, kumusta? Di ba mas malala kayo? Hindi ko sinasabi na tama si David. Kung talagang masakit yun sa inyo, talagang offended yun sa inyo, offensive, lahat-lahat na. Bakit hindi nyo na muna tanungin si Beyonce kung anong pakiramdam niya dun sa binitawan ni David na salita? At kayo yung nagkakandalaitin na samantalang hindi naman sila apektado. Kasi bakit? Kahit nga siguro si Beyonce, tingin ko kay Beyonce, hindi makitid ang utak ni Beyonce. Kasi hindi lahat ng tao makitid ang utak. Mas gugustuhin ko yung tao na broad-minded. Iba na ang mundo ngayon. At least kung hindi kasi makitid ang utak mo, kahit masama na yan, pwede mo yung pagandahin. Kasi depende yan sa laman ng utak mo. Kung ang utak mo madumi, kahit minsan hindi yan madumi, magiging madumi yan. Kasi depende yan sa utak mo. Kung paano mag-isip yung utak mo. Diba? Doon ako na kung ikukorek sa David, walang problema yun. Pero tapos na yun kasi nag-sorry na siya, diba? At ang sinabi niya doon, close kami ni Beyonce. Huwag kayong masyado maging sensitive kasi baka mamaya masyado yung binabantayan yung ibang tao, yung loob ng pamilya nyo, hindi nyo nababantayan, hindi nyo nasasala kung ano mga sasabihin nila, ano nabibigkas nila, kung paano din sila nakakasakit sa ibang tao. Maging tayo dito, huwag tayo ipokrita, maging realistic tayo. Alam nyo kung bakit ako nasasaktan doon? Nanay din ako Yung mga nababasa ko kung paano nyo dinurog si David sa kakapintas, ang sakit nyo bilang nanay. Ako may kapatid ako. May kasing height ako ni David na kapatid. Nasasaktan siya kasi naririnig niya siguro sa labas na sa aming magkakapatid siya yung naiiba. Insecure siya doon. Masakit yun. Yung durugin nyo yung tao kung paano kayo mamintas. Sabi ko nga, ito mga nagpipintas kay David, gano'n ba sila kagagwapo at kagaganda? Yung mga anak kaya nila, walang kapintasan. Para lang i-correct si David, ganyan nyo na durugin kung paano nyo kayo mamintas. Hindi makapag-comment na, alam mo, wala naman masama, sabihin lang natin na mas maganda si ganito. Pero yung ipapamukha nyo sa tao, masakit yun. Kasi may mga pamilya tayo Paano kung yung mga anak nyo, makabasa kayo ng ganon, pintasan, anong mararamdaman nyo? Sabagay, wala naman siguro kayong pakialam Tingin ko lang kayong pakialam. Masyado kayong concern doon sa iba. Yung sarili nyong pamilya, hindi nyo iniisip. Kasi kung marunong kayo mag-isip at iniisip nyo, kahit pa paano magkukontrol kayo sa sabihin nyo. Kasi ilulugar nyo yung pananalita nyo sa sarili nyo mismo.
Sumasakit lang ng ganun, no, na pandak, pandak, ang pangit mo. Wow. Sana all, maganda, gwapo, matangkad, matalino. Kasi pati pinag-aralan, profesyon ni David, pinanghimasukan. Wow. Sana all, na-apply talaga yung pinag-aralan. Sa tingin ko, mas malala kayo eh. Babasa ko lang yung mga comments nyo. Hindi ko na kailangan alamin kung ano yung personalidad nyo. Kasi doon pa lang sa may binitawan nyo, kilalang kilala na kung anong klaseng pagkatao meron kayo. Diba? Yung parang doon lang ako masyado naapektuhan. Sabi ko, may nanay din to eh. Sabihin na natin si David, okay, kaya niya yan tanggapin. Nasa social media siya eh. Sanay na siya dyan. Hindi na siya apektado dyan. Paano yung nanay? Naisip niyo ba yun? Ikaw, nanay ka. Paano kung isa sa anak mo, yung mga binitawan yung salita, ibalik sa anak ninyo? Anong mapifeel nyo? Masaya? Happy? No, happy. Kasi pinintasan yung anak nyo. Kasi ako bilang nanay, hindi ako papayag. Kahit yung pangkatotohanan, ang anak natin hindi maganda, hindi gwapo, ayaw natin marinig yun sa ibang tao. Masakit. Masyado niyong pinoprotektahan si Beyonce. Paano naman si David? Lang dahil lang sa ganon, na hindi naman niya apektado si Beyonce, hindi naman nasaktan, bakit hindi niyo tanungin si Beyonce kung anong naramdaman niya? Magkakasama naman sila eh. Hindi nga naapektuhan si Ido, bakit kayo apektado? Kung may una man doon masasaktan, si Beyonce saka si Ido. Hindi nga sila apektado, bakit masyado kayong apektado? Grabe, no? Sabi ko masyado nilang ginagawang perfect si David sa pananalita. Yung pananalita nila, tama? Masyadong mga nagiging OA. Masyadong mga nagiging matalino. Walang may gusto maging ubo. Lahat tayo gusto maging matalino. Pero minsan, ang totoo, bobo tayong lahat. Kasi, yung wala namang ka-sense na mga naririnig natin, masyado natin binibigyan ng malalim na kahulugan. Malalim na ewan ko maintindihan. Alam niyo, dito lang ako nagkaroon ng parang dito lang binugbog yung parang lahat na yata ng kapintasan binato kay David eh. No, yung parang naisip ko bilang nanay. Sino nanay din ako eh. Parang ayoko. Siguro kahit na nagkamali yung anak ko, parang hindi ko pa rin matanggap na bugbugin nila ng kung ano-anong kapintasan yung anak ko. Hindi ko sinasabi na hindi ko tatanggapin na may marinig ako. Pero yung sobra-sobra, imagine mo, ilan ba naman niya na mambabatikos. Kaya shout out doon sa mga kagaya kong utak na broad-minded na nakakaintindi talaga na yung bagay na yan isip. Alam nyo sa mundo ngayon, normal na yan. Iba na ngayon ang mundo sa mundo noon. Kung noon, masyadong mga Maria Clara na hindi makapagbitaw ng salita, maiintindihan natin yun. Pero sa mundo ngayon, ang kailangan ngayon ng tao, malawak na pangunawa, hindi makitid. Sabi ko nga kahit minsan yung nakikita mo na yan masama, pwede mo yung pagandahin. Depende sa laman ng utak mo. Kaya ang iba kahit maganda, pinapasama nila kasi ganun kadumi ang utak nila. Diba? Para sa akin kung anak ko, ang ituturo ko sa anak ko, maging open-minded. Para hindi siya ganun ka-sensitive. Kasi pag sensitive ka na tao, kunting bagay, apektado ka.
Sa mundo pa ngayon nakakatakot. Ang mga kabataan ngayon ang bilis ma-depress, magpapakamatay. Kasi bakit? Makitid ang utak nila. Hindi nila kaya mag-isip ng malawak. Mas nakakatakot yun. Kaya wag mong turuan yung mga angels na yan na maging makitid ang utak. O kahit na sinabi yun ni David, kung hindi nyo binigyan ng issue, pwede nyo ignorein. Ignore. Parang walang narinig. Tapos, kisa naman sa narinig niya yun, didip-dip-dipin niya yun, ilalagay niya yun sa utak niya, magkakaroon pa yun ng epekto sa kanya. Bakit nyo ba tinuturuan na maging makitid ang utak? Pwede naman yun i-ignore. Or normal yun kasi friendship sila, magkakaibigan sila. Ibig sabihin, pag magkakaibigan na kayo, kayo ang nakakilala sa bawat isa sa inyo at tansyado nyo yung mga ugali. At sa tingin ko naman kay David, hindi naman si David masamang tao. Masyado lang nagiging mainit ang ulo nyo kay David. Hindi naman inaano si Beyonce. Kung si Ido nga na partner ni Beyonce, hindi apektado eh. Bakit kayo apektado? Wala namang problema sana kung naapektahan kayo. Pero nilimitahan nyo sana kung paano nyo bugbugin si David. Diba? Ako doon ako nasaktan eh. Doon ako nasaktan sa mga nabasa ko na pinintasan nyo talaga ng grabe na kapintasan. Naisip ko may pamilya din ako, may mga kapatid ako, may mga anak ako. Ako ang anak ko. Kaya ang anak ko, pag masyadong sensitive, pinapagalitan ko yan. Kasi ang gusto ko maging malawak ang utak niya. Kasi lalo pa may mga nag-aano diyan sa may mga nagbubuli. Kung ikaw makitid ang utak mo, binuli ka, didibdibin mo 'yun. Malungkot ka na agad. Nadidepressed ka na kasi hindi kaya unawain ng utak mo eh. Kaya ako ayoko nang makitid ang utak. Kasi hindi naman dapat issue yun. Kaya naman yun ignorin eh. O sige, sabihin na natin na masama nga talaga. Di ko sinasabi na tama. Pero, nagiging masama lang yun kasi depende sa ating pangunawa. Diba? Kaya nagkakaroon ng issue eh. Kasi pilit na binibigyan ng masamang kahulugan ang hindi naman dapat bigyan ng kahulugan. Kasi sabi ko nga, bakit hindi mo na alamin kay Beyonce? Kung anong naramdaman niya doon. Kung siya apektado, syempre dapat umalma kasi naapektuhan na yung bata, masakit sa bata. Wala eh. Kasi bakit? Alam ni Beyonce na joke. Sila ang magkakaibigan. Alangan man, masyado silang sensitive, grupo sila, friendship. Wow. Kunting ano lang, away-away sila doon. Ano yun? May friendship ba na gano'n? Magkakaibigan sila. Teamwork sila doon. Kaya sabi ko nga, samantalang wala namang gulo sa loob. Bakit ang gulo-gulo sa labas? Wala namang gulo. Tapos magdidikta pa kayo na kinukonsinti ni Rab si David. Alangan naman na kayo ang kampihan. Sino ang makakakilala kay David? Siyempre si Kalingap Rab. Kung may unang-una man makakakilala kay David, yung nasa loob ng Kalingap. Hindi kayo na nasa labas. Ano bang alam nyo? Nakasama nyo ba si David? Dahil lang sa ganung sinabi ni David, yung buong pagkatao niya, huhusgahan nyo. Wow! Kung gawin yan sa'yo, halimbawa ako, nakapagbitaw ako ng salita, sa ganun lang, papayag ako, nahuhusgahan mo na yung buong pagkatao ko na feeling mo, kilalang kilala mo na ako, nang dahil lang sa ganun? Hindi. Kaya huwag tayo mag-aano sa ganun, na nakarinig ka lang ng ganun, ganun yung napintasan, na parang feeling nyo, kilalang kilala niya na yung tao, na kayo pa ang magdidikta, na kung anong dapat parusahan si David. Ganito, wow, sino kayo? Kung may unang-unang makakilala kay David, sina Kalingap Rab, sina Kuya Bal, yung nasa loob. May sinabi lang, ganun nyo naisipin na ganun kasama yung tao, at idadamay nyo pati itsura, pati pinag-aralan. Binugan nyo na. Kung ikaw, gawin yan sa'yo, nakarinig lang sa'yo ng ganito, papayag ka na husgahan na yung buong pagkatao na pili mo, kilalang kilala ka? Siyempre hindi. Kaya yung dapat ang inisip. Diba? Masyado yung pinoprotektahan yung ibang tao. Wala naman
masama, lahat tayo pinoprotektahan natin yung mahal natin. Pero wag naman yung sobra-sobra, parang ang uuwi naman. Ang tanong, yung mga anak nyo, pamilya nyo, kung nasa group of friends sila, alam nyo ba kung ano mga binibitawan ng bibig ng mga yan? Kahit malayo kayo, nandoon sila, may distansya. Kaya nyo ba hilahin ang kontrolin ang bibig niya? Di ba masyadong uwi? Paano kung one day yung masyadong sensitive, isa sa anak niya or pamilya niya, mas malala pala mag-joke dun sa mga kaibigan? Naisip niyo ba yun? Siyempre hindi. Pero kasi OA, napaka-OA, pretender. Wow, sana all ang babae hindi kaya magbitaw ng salita na wow, sana all, no? Sana all talaga, no? Nakakatawa minsan, no? Hindi ko sabi ko nga, kung tutuusin, kaya ako talaga as viewer, suportado ko ang Kalingap. Kasi bakit? Wala naman akong nakikitang gulo sa Kalingap eh. Kung may gulo, sa labas. Ang labas ang nagkikreate ng gulo, hindi sa loob. Kasi binabantayan mga galaw. Bakit hindi nyo pukusan yung ginagawa nila, yung adhikain nila? Huwag yung bantayan, kasi may mga karapatan din yan magkamali. Hindi porket nagcha-charity, andyan sa loob ng Kalingap, perfect na yung mga galaw nila. Hindi na dapat sila nagagalit, hindi na dapat sila nasasaktan. Yung bang gusto nyo makita? Inalisin nyo na ng karapatan? Pare-pares tayo tao. Ang tignan nyo, kung ako ang sinusuportahan ko sa kanila, syempre kinikilig tayo sa mga angels natin, sa mga iniidolo natin dyan ng mga love team. Pero ang pinaka-main goal ko doon, kasi kahit may ganyang love team, kung hindi naman talaga maganda yung adhikain nila, hindi naman ako susuporta. Diba? Parte yan ng buong Kalingap sa programa nila, kaya lahat natin yan suportahan. Kasi ang dapat natin doon pukusan, kung paano sila nakakatulong ng tao. Kasi kung hindi naman yun ang adhikain, di anong purpose? Anong nakikita natin na maganda? Wala. Kaya sabi ko, kung tusin, wala namang gulo ang Kalingap eh. Maayos sila. Na-organize nila ang lahat. Sa laki ba naman ang community na yan, di ba? Kaya lang naman nagkakaroon ng gulo, kasi yung mga bashers ang nagpapagulo. Masyadong mga OA. Parang yung katauhan nila, yung parang parang multo na naiiwan yung katawan at lumilipad yung kaluluwa. Parang ganun ang nafe-feel ko, no? Wow. Naman tayo masyadong OA. Kalma lang. Support lang. Huwag tayo mandurog ng isang tao. Kasi lagi natin tatandaan, lalo kung mga nanay na tayo, may mga anak tayo. At sigurado ako, hindi ang mga anak natin, hindi yung mga kagandahan, kagwapuhan. Kung ganun man nga talaga ang mga anak nyo, walang kapintasan, you're so blessed. Sana all. Kasi kung ano yung ginawa nyo kay David, gawin yan sa anak nyo, pamilya nyo, masasaktan kayo. Inisip nyo din dapat na si David may magulang. May tatay, may nanay, may mga kapatid. Kung mabasa yun ng nanay niya, tatanong ba ang nanay ni David sa tuwa? Si David, alam ko na kayang-kaya ni David yun i-handle. Kahit na nadurog siya sa mga kapintasan, nabasa niya yun. Kaya niya yun, kaya niya yun ignorin. Diba? Kaya na yung ignorant. Paano yung pamilya niya? Naisip niyo ba yun? Kasi ako may anak ako eh. Pag ang anak ko nga lang nagsusumbong na, ako ang nasasaktan. Kung pwede nga lang, puntahan mo yung nampinta sa anak mo eh. At ipamukha mo, diba? Ganun. I-correct si David, hindi kong i-correct. Pero huwag
naman masyado kayo magsalita na parang feeling nyo talaga ang gugwapo at ang gaganda nyo at ang tatangkad nyo talaga. Wala kayong kapintasan. Alam naman ni David yun eh. Alam naman yun yung personalidad niya. Alam naman natin, alam nyo, kahit nabulahin tayo sa labas, alam natin ang totoo kung ano talagang itsura mayroon tayo. Kahit nabulahin tayo dyan sa labas, kahit sabihin pa ng iba na ang ganda mo, alam naman natin yun na hindi totoo yun eh. Diba? Pero yung isabihin sa'yo, ipamukha sa'yo, masakit yun. So, bali, twice ko na, nung una, inanahan ko din yan si David. Nireactionin ko din yan. Kasi, sabi ko doon, bakit, wala naman kasi sense eh. Kahit ngayon walang sense. Alam niyo kung bakit natawa ako? Kasi, di ba, issue yan. Nasa kainitan ng issue. Tapos nasa gym yung sina Rab, yung K-Boys. Tapos nagsisingit si David. Ang daming bashers ko ngayon. Tapos ang dami kong nabasa na dinidiktahan si Rab, na kinukonsente, si Santihin kung ano-ano. Kalmang-kalma, nag-gym silang lahat. Walang issue sa loob. Tapos yung iba, nagkakandadara pa kung paano pintasan si David. Imagine niyo yan. Hindi nga apektado yung sa loob. Kayo, apektado. Kung may una man siguro na masasaktan yung grupo mismo sa loob. Ignore kasi bakit? Kilala nila ang bawat isa. At alam nila kung ano lang yun. Joke lang yun. Sabihin na natin ikaw as individual, ayaw mo ng ganon. Tanungin kita. Kung may anak ka, kontrolado mo ba ang anak mo? Alam mo ba kung anong ginagawa ng anak mo sa labas? Ha? At ang anak mo talaga hindi kaya magbitaw ng ganong klaseng pananalita, group of friends? Paano kung mas malala? Ikaw naman na nagmimintas, na ganun mo na lang bitawan ang pandak pangit. Kumusta yung anak mo? Mga kapatid mo? Walang kapintasan? Nawa, walang magpintas sa anak mo, kung lalo pa pang hindi naman kagandahan at kagwapuhan. Or baka naman wala kang pakialam. Kahit nanay ka na, wala kang paki. Basta ako may sasabihin ako sa kanila. Or baka naman nga talaga napakaganda, napakagwapo, no? Kaya talagang alam mo na hindi ka masasaktan kasi hindi mapipintasan. O baka naman mamaya sa school napakabuo. At sinasabi nyo kay David, may pinag-aralan pero ganito. Kumusta na yung mga anak nyo sa school? Ako proud ako sa anak ko kasi bakit? Simula nang tumungtong siya ng school hanggang ngayon, hindi nakakatikim ng mababa sa 90 ang grades. Pero hindi ko yan pinagmamalaki. Ibig sabihin, proud ako as nanay. Pero alam ko na may kapintasan pa rin ang anak ko. Mga anak nyo, kumusta? Mga kapatid nyo, ganun ba katatalino? Sana all. At hindi nyo na inisip kung paano kayo magbitaw ng salita. Baka naman nga sa mga kapatid nyo, sa mga anak nyo, mas mataas pa ang mga grades ni David. At ganun nyo si David pintasan, na may pinag-aralan pero parang walang pinag-aralan. Wow! Kumusta yung mga kapatid, mga anak nyo? Ganun ba sila katatalino? Alam niyo, minsan magdahan-dahan tayo ng salita. Kasi may mga pamilya din tayo. May mga anak tayo. May mga nanay tayo. May anak tayo. May mga kapatid tayo. Kasi nilulugar ko yung sarili ko sa katauhan ng iba. Sabi ko nga, paano na lang kung itong mga binibitawan itong mga salita tungkol kay David, nababasa ng nanay ni David. Kay David, okay, wala na yan. Paano doon sa mga magulang? Yung ganun yung didirektahin ang tao. Alam naman yan ni David na hindi naman siya kagwapuhan, hindi siya matangkad, tanggap niya yan. Pero kung ipamukha ng dahilan sa ganyan, dahilan sa pagpuprotekta nyo kay Beyonce, ganun yung nalaitin ang isa. Pinagbabawalan nyo si David, pagsalitaan si Beyonce ng ganun, kumusta naman yung mga bibig nyo? Nakontrol nyo ba yung bibig nyo? Tinuturuan nyo maging mabuti yung isang tao, kayo, naging mabuti ba kayo? O yun ang tanong doon. Saan lang tayo magaling? Mamintas.
Diyan tayo magaling, di ba? Magsalita. Diyan tayo magaling. Yan ang totoo dyan. Kinokorek natin yung tao, ni hindi natin makorek ang sarili natin. So, ano pinagkaiba dun? Mas malala ang ugali nyo. Yan ang totoo. Kaya nga ganun tayo naapektuhan eh. Kasi bakit? Ganun ka. Kasi kung ikaw, ang utak mo hindi ganun kakitid, yung ginawa ni David, wala yun. Para sa akin, nonsense. Nonsense yun. Kasi pwede mo yun ignorin. Oo, sabihin na natin, narinig natin. Oo, hindi maganda, kabastusan. Kahit na ganun yun, kung ang utak mo malinis, hindi mo yan bibigyan ng ibang kahulugan. Diba? Kasi depende sa utak natin yun eh. Kung gaano kalawak ng utak mo umintindi. Sa mundo ngayon, sa sitwasyon ngayon, ang pangit na ang isa sa mga anak natin maging makitid ang utak. Kasi bakit? Kunting bagay lang na marinig niyan na pambubuli, didibdibin niya yun. Madidepressed siya. Kaya no wonder, ang daming mga nagpapakamatay na mga kabataan. Kasi bakit? Makitid ang utak nila. Hindi kaya mag-isip ng malawak, ng tama. Gusto nyo ba yun? Na ang mga anak nyo maging makitid ang utak? Hindi natin gusto na maging masama ang mga anak natin, makapagbitaw ng masamang salita. Pero sa mundo ngayon, hindi natin tayo mga OFW, malalayo tayo sa mga anak. Anong malay natin sa mga totoong nangyayari? Kasi kung ako papapiliin mo as nanay, ang anak ko malayo, mas pipiliin ko ng anak ko maging broad-minded, open-minded, kisa maging makitid ang utak. Nakakatakot maging makitid ang utak kasi pag makitid ang utak mo, dyan ka mabilis ma-depressed. Sa atin, na may mga problema, kung ang utak mo makitid, yung tambak-tambak ang problema mo, baka magpakamatay ka. Kasi yun ang kakayanan ng utak mo. Isipin ang magpakamatay, hindi ka na nag-isip ng tamang solusyon. Kaya yan, huwag mo yan ituro. Masyado mong pinuprotektahan si Beyonce. Ako sa tingin ko kay Beyonce, open-minded. Kayo lang ang hindi open-minded. Kayo lang ang OE. Kayo lang ang makitid ang utak. Kasi tingin ko kay Beyonce, 100% open-minded. Yung mga angels, open-minded. Kasi bakit? Nalalagpasan nila yung mga pambabash. Katulad kay Joy. Ang daming nang bas kay Joy. Ngayon, ignore. Kasi bakit? Open-minded siya. Si Beyonce, 100% open-minded si Beyonce. Kaya yung sinasabi ni David, wala yung sa kanya. Kaya niya yun unawain. Kasi friend niya si David. Diba? Be open-minded. Magpakitid at wag OA. At kung may gusto man itama, tanungin si Beyonce kung siya ba ay nababastusan, nahaharas. Tanungin yung may totoong katawan. Kung hindi siya apektado, bakit kayo apektado? Kung gusto itama si David, pwede itama si David. Pero wag magbitaw ng over the belt na mga pananalita na piling nyo talaga ang gagwapo at gaganda ng mga anak nyo. Walang kapintasan. Ang tatalino. Sana yan ang katotohanan. Or baka naman mamaya yung binibitawan nyo kay David, mas malala kung anong mayroong pamilya kayo. At yung sinasabi nyo, bobo, sana nga ang mga anak nyo, pamilya nyo, ang tatalino, ang tataas ng mga grades. Paano patok? Alam nyo ba yung totoo kung sino si David? At feeling nyo talaga kilalang kilala nyo. Kung ako maniniwala man kung may nakakilala kay David, yung sa loob mismo ng Kalingap team, bakit nila ignore? Kasi alam nila ang totoo kung sino sila. Di ba minsan tayo, sabi nga natin, ano man ang sabihin ng iba, as long as alam mo yung sarili mo, you don't care. I don't care.
'di ba? Kasi kilala mo kaya wag niyong turuan ang Kalingap team. Kasi alam niyo kung anong sasabihin nila? We don't care. Alam namin ang bawat isa sa amin. 'Di ba? Ganun lang yung kasimple. Kaya minsan natatawa lang ako na parang wow, kung manghusga parang akala mo sa ganung pagkakamali ni David, parang kilala yung buong katauhan. Sabi ko nga kung ako di ako papayag, syempre. May narinig ka lang sa akin na ganito, ganun mo na husga ng buong pagkatao ko na feeling mo ikaw na ang nanganak sa akin. Akala mo ikaw na ang pamilya ko. Excuse me, kung may makakakilala man sa'yo, pamilya mo yun. Kung ikaw nakikipanood ka lang, sumusuporta ka lang, wala kang karapatan husgahan yung isang tao. Sino ka? Para manghusga. At gaano ka kaganda, kagwapo, para mamintas ka at sabihin mo ang pandak, ang pangit. Wow, ganun ka ba kaganda? Ganun ka kagwapo? Ganun ka katalino? O baka naman mamaya naging professional ka, nakapagtapos ka, nangupya ka, 75 ka, pasang awa ka. Alin ka dyan? Sino ka dyan? Or baka naman wala kayong anak, mga baog kayo. Baka naman wala kayong mga nanay. Kasi wala kayong pakialam. Basta makapagsalita lang, di ba? Sana all perfect. Alam niyo guys, huwag natin masyado bantayan yung mga galaw nila. Bigyan natin sila ng kalayaan. Magkamali man sila or ano, karapatan nila yun. Kasi tao sila. Hindi sila robot na porkit sinusuportahan natin, didiktahan natin, tayo masusunod. Kung anong gusto natin makita, yun ang dapat ikilos nila. Sino ka? Napakasimple lang naman eh. Kung ayaw mo, di huwag kang manood. Huwag kang mandikta. Na wala kang karapatan, turuan sila. Ikaw, kung turuan ka, ano mararamdaman mo? Diktahan ka, ano mararamdaman mo? Perfect ka? Susunod ako. Ganun ako kabait eh. Susunod ako kung ano ididikta nila sa akin. Diba? Yun ang mahirap eh. Kasi nga, ang kikitid ng utak. Or may masabi lang, may maipintas lang. Sana all. Sana all matangkad. Sana all maganda. Sana all gwapo. Sana all matalino. Sana all na i-apply yung profession. Ipokrita. Yun ang katotohanan dyan. So, yun lang guys. Thank you.